Sige, narito ang tuloy-tuloy na pagsasalin, kasama ang bagong bahagi at walang panimulang pangalan ng karakter, Lintek. Matagal na akong hindi nakakita ng batang ganito kapangahas. Mga kapatid, kailangan nating bigyan siya ng leksyon para malaman niya kung ano ang kahihinatnan ng pagsipa sa puwit ni Kuya. Tama, dapat nating durugin ang puwit niya sa 4 na piraso. Ipaghiganti natin ang puwit ni Boss. Tigilan nyo na yang puwit-puwit na yan. Ang daming Saturday. Sugod na. Sige, mga kapatid, sugod. Si Young Master ay isang 5th grade martial artist. Sa klase, nasa mid-level pataas din siya. Patitikiman ka namin ng galing ng magkakapatid. Tikman mo ito. Tinaas ni Yeming ang kanyang paa at sinipa ang mukha ng sumugod, na napatilapon paatras. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa iba pa. Tanggapin niyo ito. Sinuntok niya ang isa sa gitna ng mukha, tumalsik ang ngipin nito. Tinapakan ni Yeming ng malakas ang lupa at sumugod patungo sa 2 papalapit. Bawat isa ay binigyan niya ng suntok sa mukha. Ang sumunod ay binigyan niya ng siko. Ang pang-4, isang suntok na nagpatamba sa kanya, padapa sa lupa. Nakita ito ni Zhang Heng, natakot, nanginginig na umatras. Ang gwapo kong mukha, ang alituntunin, huwag mong saktan ang mukha kapag nakikipag-away. Hindi mo ba alam, ha? Ang sakit, lolo. Huwag niyo na po akong saktan. Hindi ko na po uulitin. Ang pinakamataas na realm ay 4th grade martial artist lang. Sa ganitong klaseng lakas, saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para manggulo? Sumigaw si Zhang Heng at sumugod. Nang ahas ka pa ring sumugod. Hindi na natin pag-uusapan ang lakas. Itong si Zhang Heng, kahit papaano, may lakas ng loob. Boss, talagang ang pambihira ang iyong galing. Ang iyong lingkod ay humahanga. Nagtatakang tumingin si Yeming. Ito ang aking storage martial tool. Para ito sa paghingi ng tawad kay boss. Pakiusap, tanggapin po ninyo, boss. Patawarin niyo po ang kawalang galang ng inyong lingkod. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong relasyon. Kailan pa kita naging boss? Kahit hindi ako tanggapin ni boss bilang lingkod, ayos lang. Sa puso ko, ikaw ang aking boss. Kung anong ipagawa ni boss, gagawin ko iyon. Hinding-hindi ako magkakaroon ng 2 salita. Ano bang pinagsasabi nito? Bakit parang naibenta ako? Binugbog natin sila, tapos siya, agad sumuko. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang iniisip mo? Boss, kanina, 3 hingahan lang ang ginamit ninyo para patumbahin ang aking mga lingkod. Ang isang martial artist na may ganitong kalakas, sa kasaysayan ng East Chi Academy, tila hindi pa ito nangyari. Kaya nararamdaman kong si boss, sa hinaharap, ay tiyak na magiging isang pambihirang dakilang tao. Ang makasama ang isang henyo na tulad ninyo, ito ay karangalan para kay Zhang Heng. Tungkol naman kay Instructor Liu Fei, kung siya ang babaeng nagugustuhan ni boss, syempre, hindi ko na siya pag-iisipan pa. Paliwanag ni Beiming, nakita niya ang potensyal ni Master, gustong sumugal ng isang pagkakataon. Ang mga taong tulad niya na nag-iisip na mahirap ang landas ng martial daw ngunit ayaw maging ordinaryo, may ilan talagang susunod sa mga henyo, isusugal ang hinaharap. Ang mga katulad na pangyayari ay hindi bihira. Sa tabi ng mga maalamat na tao sa kasaysayan, mayroon ding grupo ng mga tagasunod. Ang mga tagasunod na iyon ay hindi kinakailangang napakalakas, ngunit napakalaki ng kanilang naitutulong. Sa huli, ang isang taong mapagkakatiwalaan ay maraming gamit, makakatulong kay Master na makarating ng mas malayo. Itong si Zhang Heng, hindi ko mapagkakatiwalaan. Ang magkaroon ng isang taong hindi ko lubos na kilala sa aking tabi. Hindi ba't alam ko na ang panganib pero ginagawa ko pa rin? Sabi ni Beiming, may paraan para maglagay ng soul seal sa kanya, tulungan si Master na makontrol ang kanyang buhay. Ngunit ang puso ng tao ay mas komplikado. At saka, ang taong ito, may kakaiba sa kanya. Malinaw na mayroon siyang high-grade treasure body, mid-top grade potential, ngunit pinipigilan ito ng isang malakas na puwersa. Maaaring siyasatin ni Master. Ang pangalan mo ay Zhang Heng, tama. Gamit ang basurang tulad mo, gusto mo pang maging tagasunod ko. Umalis ka na habang tinatamad pa akong patayin ka. Boss, bagamat hindi maganda ang aking potensyal, ngunit sa inyo, ako ay lubos na tapat. Tanungin niyo ang mga kapatid ko rito. Ako, si Zhang Heng, walang ibang magandang katangian, ngunit ang pinapahalagahan ko ay ang katapatan.
Tama ka. Ang taong ito, bagamat walang kwenta, ngunit sa amin, napakabuti ng kanyang puso. Maaari mong maliitin ang kanyang lakas, ngunit hindi mo maaaring sabihing may problema sa kanyang pagkatao. Tama ka. Bigyan mo ako ng isang dahilan para tanggapin ka. Kung katapatan at kabutihan lang ang pag-uusapan, mag-aalaga na lang ako ng aso. Bakit kailangang ikaw pa? Nagngalit siya ng ngipin. Boss, may mga salitang sa inyo ko lamang masasabi. Tara na, nakakairita dito. O, kahit sino naman ay may mga lihim. Boss, hindi ko itatago sa inyo. Bagamat mukha akong napakapangahas, sa totoo lang, binubuli ko lang ang mga bago na walang lakas at walang tagapagtanggol. Hindi dahil sa wala akong ambisyon, kundi dahil, likas akong may corpse vein, team up. Pinakamataas na mararating ko sa cultivation ay ang martial artist level lamang. Kaya nawalan na ako ng pag-asa. Sa totoo lang, ang potensyal ko marahil ay hindi masama. Sabi ni Ama, kung wala akong corpse vein, baka isa rin akong henyo. Sayang lang at mayroon ako nito. Hindi ako lumalaban sa tadhana. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Ngunit kahit ganoon, mayroon pa rin akong kaunting hinanakit. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang corpse vein ay isang uri ng bloodline inheritance mula sa malayong sinaunang panahon. Noon, may lumitaw na isang makapangyarihang nilalang na umuungal sa tatlong mundo, tinaguri ang Three Corpse Great Emperor. Ang kanyang pinagmulan ay napaka-misteryoso. Pagkatapos, itinatag niya ang Corpse Cultivator lineage. Pagkamatay ng Three Corpse Great Emperor, nag-iwan siya ng hindi kakaunting mga angkan. Sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga angkan ay hindi na nagising ang corpse vein. At saka, ang mga taong nagising ang corpse vein ay walang anumang kalamangan, bagkus ay napakasaklap pa. Dahil ang Three Corpse Scripture ng Three Corpse Great Emperor ay matagal nang nawala. 100,000 taon na. Walang sino man sa mundo ang nakakaalam nito. Kung hindi mako-cultivate ang Three Corpse Scripture, ang mga tagapagmana na nagising ang corpse vein, kung magko-cultivate sila ng mga orthodox techniques, ang kanilang cultivation ay mahahadlangan sa martial artist realm. Habang buhay na mahihirapang umangat. Itong si Zhang Heng, maituturing na kaawa-awa. Sa isip ni Yeming, kung hindi niya nakilala si Master, talagang kaawa-awa siya. Ngunit ngayon, iba na. Si Old Ancestor Tong Tian noon, mahilig mangolekta ng mga kakaibang techniques. Ang Three Corpse Scripture ay isa sa mga iyon. Ibig sabihin, ang Three Corpse Scripture. Mayroon si Beiming. Nasa kay Master na lang kung gusto niya itong ibigay sa kanya o hindi. Hay, noon, naranasan ko ring masira ang aking mga meridian, naranasan ko ring mawalan ng pag-asa tulad niya. Zhang Heng. Kung sasabihin ko sa iyong ang pagkakaroon ng corpse vein ay hindi tiyak na masamang bagay, maniniwala ka ba? Nakatanga siya, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Yeming, boss. Huwag niyo po akong biruin. Sabi ni Ama, maliban na lang kung may Three Corpse Scripture ng Three Corpse Great Emperor, kung hindi, habang buhay na akong walang pag-asang umangat. Ang ganoong bagay na ilang daang libong taon na, paano pa mahahanap? Mas mabuti pang umasa na lang ako kay boss. Baka sakaling magkaroon pa ako ng magandang kinabukasan. Agad gumamit si Yeming ng isang teknik. Ang Three Corpse Scripture, mayroon ako. Maaari ko ring ipasa sa iyo. Ngunit, kailangan mong tanggapin ang aking soul seal. Sa hinaharap, isang isip ko lang, maaari kitang patayin. Pumapayag ka ba? Ano? Si boss, mayroon siyang Three Corpse Scripture. Hindi ito biro, hindi ba? Kung talagang mayroon kayo, ang hamak na soul seal na iyan, ano naman iyon? Ipinasa na ni Yeming ang Three Corpse Scripture sa kanyang noo. Ipapasok ko ang Three Corpse Scripture at ang soul seal sa iyong Divine Sea. Buksan mo ang iyong kalooban. Huwag kang lalaban. Kung hindi, madudurog ang iyong kaluluwa. Napanganga si Zhang Heng, ang soul seal at ang Three Corpse Scripture ay dahan-daang ipinapasok sa kanyang Divine Sea. Naramdaman ito ni Zhang Heng. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Talagang may Three Corpse Scripture. Masaya siyang umiyak ng malakas. Salamat, boss. Salamat, boss. Sa wakas, hindi na ako isang basura. Sa isip ni Yeming, anong klaseng kawalan ng pag-asa ang nagtutulak sa isang tao para maging ganito? Nararamdaman ko na rin. Sa aking Divine Sea, mayroon ng soul seal na inilagay ko. Isang isip ko lang,
maaari ko na itong pasabugin. Ang makilala ako, sa huli, ito ba ay isang sakuna o isang pagpapala, nakasalalay na iyan sa iyo? Sa isip ni Zhang Heng, hindi lang 3-corp scripture. Talagang naglagay siya ng soul seal. Hindi ba't iyon ay isang paraan ng mga dakilang nilalang na nababanggit lamang sa mga alamat? Si boss, tunay ngang hindi masukat ang lalim. Mula ngayon, ikaw na ang aking nag-iisang tagasunod. Halika, ililibre kitang kumain. Haha, paanong hahayaan kung si boss ang gumastos? Ang kainang ito, dapat ako ang manlibre. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa 10,000 Beast Pavilion. Puno na ng pagkain ang mesa. Ang kainang ito, natatakot akong umabot ng 10,000 dong, figurative currency, likely referring to martial monarch coins or similar. Mukhang marami ka ring pera, bata. Wala po ito. Wala po ito. Ang paglilibre kay boss kumain, kahit paano, dapat disente. Ang allowance ko ngayong buwan, dito na lahat napunta. Oo nga pala, boss. Natatandaan kong, nasa dormitoryo kayo nakatira, hindi ba? Gamit ang inyong katayuan, huwag na kayong tumira sa ganoong kasirang lugar. Pagbalik ko, sasabihin ko kay ama na ayusin niya ang isang courtyard para sa inyo. Hindi na kailangan. Kahit saan naman ay tirahan din, pareho lang. Ang 3-corp scripture, bagamat isang mahiwagang teknik, hinding-hindi dapat malaman ng iba. Kung hindi, malalagay sa panganib ang iyong munting buhay. Pati ako ay madadamay. Boss, huwag kayong mag-alala. Tungkol sa 3-corp scripture, hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Kahit pa kay ama, maliban na lang kung mapapahamak ang aking buhay, kung hindi, hinding-hindi ko rin gagamitin ang mga teknik doon na madaling makapagbunyag. Oo nga pala, boss. Kara-rating nyo lang sa East Chi Academy, tiyak na maraming lugar pa kayong hindi napupuntahan. Dadalhin ko kayo sa isang masayang lugar. Lumipat ang eksena sa fighting arena. Sa loob, maririnig ang sigawan ng mga manunood. Sa ibaba, 2 martial artists ang naglalaban. Sige, sige pa, lolo. Lahat ng pera ko, sa iyo ko tinaya. Hinding-hindi ka dapat matalo, boss. Huwag kayong mahiya sa akin. Sinong babae ang gusto ninyo, sabihin nyo lang. Ang panonood lang ng away, nakakabagot. Hindi na kailangan. Mayroon na akong kapareha. Gayunpaman, marami ka ring pera, bata. Ang gastos dito ay hindi rin mababa. Malinaw na katatapos lang nating kumain ng mahal na pagkain. Paano naman ako makakagastos? Siyempre, ipinalista ko ito sa utang ni ama. Siya ay suki na rito. HMPH. Pagtipirin mo naman ang ama mo ng kaunti. Oo nga pala, nakikita kong ang mga lumalaban. May ilan na napakapamilyar. Pati mga mag-aaral ng ating akademya, pumupunta rin dito para lumaban sa arena. Siyempre, sa huli, malapit lang naman ito sa akademya. Ang pagpunta rito ay napakadali. Ang mga mag-aaral na may pera ay pumupunta rito para maglaro. Ang mga mahihirap na mag-aaral ay umaakyat sa life and death platform para kumita ng kaunting pang-tuition. Ang mga alituntunin sa life and death platform, hindi pinapayagan ang paggamit ng anumang hidden weapons o martial tools sa labas ng katawan para palakasin ang laban. Tanging 2 kamay lamang ang maaaring gamitin. Kapag nagsimula na, kailangang may manalo at matalo. Walang hinto hanggat hindi tapos. Lalo nang walang tabla. Ang tsansa ng pagkamatay sa plataporma ay lumalagpas sa 30%. Madalas may mga mag-aaral na namamatay dito. Ang mga nakatataas sa akademya, walang pakialam. Sa huli, desisyon din naman iyon ng mga mag-aaral mismo. Mahirap ding pakialaman ng mga instructor. Talagang, namamatay ang tao dahil sa pera. Kapag nalulong na sa ganitong mabilis na paraan ng pagkita ng pera, mahirap nang makawala. Mabilis kumita, gaano kabilis. Itong fighting arena, bawat araw, ang umiikot dito ay ilang 10-10 milyong martial ancestor coins. Yung mga tray na iyon, ang pinakamababa ay nasa paligid ng 10,000 martial ancestor coins. Ang pinakamataas ay umaabot ng mahigit 1 milyong martial ancestor coins. Ang umiikot sa isang araw, sapat na para bumili ng ilang chenisect. Napakalaking kita. Kailangan kong kumita ng isang bagsak. Sasali rin ako, boss. Pumunta tayo rito para magsaya. Anong gagawin ninyo? Kung kulang kayo sa pera, sabihin nyo sa akin. Hihingi ako kay ama ng kaunting dagdag na allowance.
Bamantong hininga si Yeming, pera. Anong pera? Tayong mga martial artists, ang puso natin ay nasa martial daw. Ang pakikipaglaban sa iba ay para mas malalim na maunawaan ang martial daw. Ang ganitong epekto, paanong may kukumpara sa hamak na pera? Ako, wala akong interes kahit kaunti sa pera. Hindi nga may kakaila si boss. Ang paghahangad sa martial daw ay higit pa sa ordinaryong tao. Ako ang nagkamali ng pag-intindi. Hindi nakapagtatakang ganyan kalakas si boss. Ang diwa ng pagtingin sa pera na parang putik, ito ang dapat kong matutunan. Aalis muna ako sandali, babalik din agad. Ang pera doon, ipalit mo sa martial ancestor coins at itaya mo sa ibaba. Tandaan mo, itaya mo sa akin na mananalo. Ang perang kikitain, bibigyan kita ng bahagi. Ha, walang interes kahit kaunti sa pera. Mga kagalang-galang. Susunod, magsisimula na ang laban ng dalawang baguhan. Ang paghaharap ni na Yeming at Wang Cheng. Pareho silang mga mag-aaral ng East Chi Academy. Parehong nasa 3rd grade martial artist ang kanilang realm. Magkatumbas ang lakas. Kunin na ang inyong mga pataka. Isang sandali, 1K, ang oras. Magsimula na sa pagtaya, Martial Artist Zone, Life and Death Platform Battle, 39th match. Magsimula na ngayon. Tumataya ako kay Wang Cheng. 300 martial ancestor coins. Iyang si Yeming, mukhang makinis at malambot. Sa isang tingin pa lang, hindi mukhang isang mabangis na madalas makipag-away. TSK. Makikipag-away ka, titingin ka pa sa mukha. Hindi ka ba tanga? Sinong nagsabing kapag mukhang gwapo ay hindi na marunong makipag-away? Tumataya ako kay Yeming. 3 martial ancestor coins. Tingnan mo kung paano manalo ang iyong munting amo at makuha ang iyong mga mata. Tumataya kay Wang Cheng. 800 martial ancestor coins. Lumapit si Zhang Heng, inilapag ang kanyang storage ring. 1,000 martial ancestor coins. Dagdag pa ang 2,000 martial monarch coins. Tumataya kay Yeming. Baguhan ka lang, ganyan na kalaki ang taya mo. Hindi ka ba tanga? Hindi kaya, magkakilala silang dalawa. Boss, hindi lang iyon ang bahagi ninyo. Lahat ng natitirang pera sa account ni Ama, itinaya ko na. Kailangan ninyong manalo. Simulan na ang laban. Pagkasimula pa lang, agad sumugod si Wang Cheng, ginamit ang Azure Dragon Steps, dumiretso sa mukha ni Yeming, nagpakawala ng Azure Dragon Claw. Nakatitig pa siya kung nasaan si Yeming. Isang kamao na ang tumama sa kanya. Tumilapon siya dahil sa suntok ni Yeming. Bumagsak ng malakas. Hindi na gumagalaw sa sahig. Panalo si Yeming. Napakabilis namang natapos. Hindi ko pa nga alam kung kanino ako tataya. Ang pera ko, ganoon na lang nawala. Lintek, ano bang ginagawa ko rito? Mga kagalang-galang, kumalma lang. Ang kalahok na si Yeming, sa huling laban, kung anong klaseng malakas na kalaban ang makakaharap niya, hindi pa natin alam. Mga kagalang-galang, samantalahin ang oras. Magtaya na. Malapit nang magsimula ang susunod na laban. Ito, may kailangan pa bang pagpilian? Tumataya ako kay Yeming na mananalo. Mabilis na pagpatay sa silangan. Ang ganyang kabangis na tao, kung hindi siya ang tatayan, sino pa? Tama ka, kaibigan. Mali ako. Mali ako. Susunod. Kailangang maging low profile ng kaunti. Kung lahat ay sa kanya tataya, wala nang gaanong kikitain. Sa mga sumunod na laban, si Yeming ay hindi lamang hindi agad pinapatay ang sinumang kalaban, bagkus ay baliw na nagpapakita ng kahinaan, nagpapatubig, na nagiging dahilan para ang bawat laban ay maging napakahirap. Tinaya ko na ang lahat ng pag-aari ng aking buong angkan. Dala ko ang lahat ng pag-asa ng buong angkan. Kahit mas malakas ka pa sa akin, hindi ako maaaring matalo. Hinding-hindi ako maaaring matalo. Bagamat nakakatakot ang iyong lakas, at ang iyong realm ay mas mataas pa sa akin hanggang 2nd grade martial artist, ngunit hindi ako susuko. Kahit isugal ko pa ang buhay na ito, tiyak na mananalo ako sa iyo. Diyos ko, ang kalaban sa labang ito, ay ang maalamat na 1st grade martial artist. Hindi na kayang labanan. Wala nang laban dito. Masyadong malakas ang kalaban. Paano ako mananalo? Si Yeming, mukhang ubos na ang lakas niya. Hindi rin nakapagtataka. Sunod-sunod na laban din ang pinagdaanan niya. Ang batang ito, hindi na makatayo ng maayos. Malinaw na nasa limitasyon na siya. Sa tingin ko, sa susunod na laban, tiyak na matatalo siya.
Tumaya na sa kalaban niya. Tiyak nakikita. Siyempre, hindi maaaring matalo si Yeming. Ito ay nagdulot ng isang kakaibang pangyayari sa life and death platform. Tila ba si Yeming, sa bawat laban, ay nasa bingit na ng pagkatalo, ngunit sa huli, lagi siyang nananalo sa isang kakaibang paraan. Malinaw na kanina ay halos mamatay na siya. Lintek, bakit nanalo na naman si Yeming? Hindi ako naniniwala, ganyan na siyang kapagod, nanalo pa rin siya. Ang pagkapanalo niya sa labang ito ay swerte lang. Hindi na siya makakatagal pa. At sa ganoon, hanggang matapos ang ika-9 na laban, si Yeming, bagamat mukhang napakasama na ng kalagayan, ay nakatagal pa rin hanggang sa huli. Sa isip ni Zhang Heng, si boss, ang galing umarte. Ang ganitong teknik sa panloloko ng pera. Tiyak na hindi sa isang araw lang napapraktis. Hindi ko alam kung ilan na ang naloko niya. Hindi ko inaasahan. Ang kalahok na si Yeming, nagawang lumaban ng 9 na beses nang hindi natatalo. Susunod, magsisimula na ang kanyang huling laban. At ang kanyang kalaban, ay ang bihirang matalo sa laban hanggang ngayon. Pick first grade martial artist. Ang elite fighter ng Black Dragon Gang. Ang pinakamalakas sa martial artist zone Do Langfeng. Susunod, kanino tayo tataya? Kay Yeming o kay Langfeng? Si Yeming, bagamat 9 na laban ang nanalo, ngunit sa huli, baguhan pa rin siya. At mukhang ubos na rin ang lakas niya. Si Do Langfeng naman ay isang bihasang lumalaban na kalahating taon na. Tama ka. At saka, may 2 maliit na realm ang agwat nila. Hindi maaaring matalo si Do Langfeng. Ngunit, itong batang si Yeming, talagang napakakakaiba. Yung mga naunang kalaban niya, sa tingin ko, hindi niya kayang talunin, pero nanalo pa rin siya. Mas malaki pa rin ang tsansa ni Do Langfeng. Sa kanya na lang ako tataya. Tapos na ang pagtaya, magsimula na ang laban. Bata, paano mo gustong mamatay? Ang laban sa Loiday, bagamat marahas, ngunit tayo ay walang alitan, dahil lang sa pera. Gusto mo akong patulan? Tama, ano naman ngayon? Mga aso't pusa na tulad mo, kung papatayin, papatayin lang. Walang halaga. Kung natatakot ka, maaari kang humingi ng tawad. Kung pagbibigyan kitang mabuhay, depende na iyon sa mood ko. Black Dragon Fist. Ang ataking ito ni Hei Langfeng, ito ang kanyang killing move. Mukhang nainis siya sa kayabangan ni Yeming kanina. Hay, isa na namang mag-aaral ang mamamatay sa kamay ni Do Langfeng. Sayang. Ang pagtaya kay Do Langfeng, tama nga. Tinaas ni Yeming ang kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang kamao ni Langfeng. Nagulat siyang nakatitig kay Yeming. Sa sandaling ito, ginamit ni Yeming ang isang daliri para salagin ang kamao ni Langfeng. Hay, hindi maaari. Bagamat isang daliri lang ang ginamit, mukhang, ang aso't pusa na sinasabi mo, hindi pala ako. Ayon sa sinabi mo, susunod, papatayin kita. Maituturing na wala na ring halaga. Destructive Finger. Bumagsak si Langfeng sa lupa. Puti na ang kanyang mga mata. Si Do Langfeng, patay na. Panalo, Yeming. Isang galaw lang, pinatay si Do Langfeng. Diyos ko, si Yeming, talagang nakakatakot ang lakas. Ang East Chi Academy, mayroon palang ganito katapat na mag-aaral. Sayang, tapos na ang mga laban niya ngayong araw. Kung hindi, kahit anong mangyari, tatayan ko siya. Teka, kung mayroon siyang ganyang kalakas, bakit sa mga naunang laban ay nahirapan pa siya ng ganito? Ikaw na laging tumataya sa kanya na mananalo, tiyak na kasabwat ka niya. Lintek, naloko ako ng batang ito. Lintek, boss, ang laki ng kinita natin. Bawat laban ninyo, tinayaan ko ng 10,000 martial ancestor coins. Sunod-sunod na panalo ng 10 beses. Kumita ng 20,000 martial ancestor coins. Ako mismo, kumita rin ng kaunting allowance. Malaki ang kinita, malinaw na napakadali naman pala. Boss, bakit hindi na kayo nagpatuloy sa paglaban? Nakita mo nang umaarte ako. Kung lalaban pa ako, sila na lang ang tataya sa akin, ayoko nang tumaya pa. At saka, gumawa na tayo ng ganito kalaking ingay, naakit na ang atensyon ng mga nakatataas. Palipasin muna natin ng ilang araw. Itong singsing na ito, narito ang 2,000 martial ancestor coins, nararapat sa iyo. Yamang ikaw na ang aking tagasunod, tiyak na titiyakin kong busog ka at may damit. Salamat, boss.
Sa totoo lang, kahit hindi ako bigyan ni boss ng bahagi, handa akong tumulong sa inyo. Ha ha ha. Ang pagsunod kay boss, tama nga ang desisyon ko. Ha ha ha. Brother Yeming, nandito ka nga pala. Ako ang vice leader ng Black Dragon Gang, si Yuan Jindan. Brother, pinatay mo ang aming fighter. Kumita ka ng malaki. Ang umalis ng ganyan lang, parang walang pakisama, hindi ba? Sabi ni Beiming, Master. Ang taong ito ay isang peak Grand Martial Master. Nagsimula na siyang maghubog ng isang hibla ng Martial Dao Will. Malamang sa loob ng ilang taon ay makaka-breakthrough na siya at magiging Martial Ancestor. Kailangang mag-ingat si Master sa pakikitungo sa kanya. Ano po sa tingin ninyo ang mas may pakisama? Huwag kang kabahan ng ganyan. Hindi ako naparito para manggulo sa iyo. Sa katunayan, marami kaming fighters sa Black Dragon Gang. Bawat isa ay may malalaking puwersa. Ang pagsama sa amin ay tiyak na may magandang kinabukasan. Brother, ano sa tingin mo? Pag-iisipan ko po. Sige, hihintayin ko ang balita mula kay Brother Ye. Sa isip ni Yeming, noong una, sa Spirit River Secret Realm, may mga disipulo ng Black Dragon Sect na sumali. Black Dragon Gang, ano ito? Narinig ko lang ang Black Dragon Sect. May kaugnayan ba silang dalawa? Boss, hindi pa kayo katagalan dito, may mga bagay kayong hindi alam. Ang pagkatao ng mga estudyante sa East Chi Academy ay napaka-komplikado. Maaaring nagmula sila sa malayong maliit na sekta, maaaring mula sa mga aristocratic families. Mayroon pa ngang hindi kakaunting mga disipulo ng malalaking sekta. Sa loob ng akademya, maraming miyembro ng Black Dragon Sect. Sila ay kumikilos ng marahas at napaka-nagkakaisa. Nagtayo sila ng isang organisasyon na espesyalista sa mga laban sa arena, iyon ang Black Dragon Gang. Ang mga miyembro ng Black Dragon Gang ay kumikilos ng walang hiya. Madalas nilang pinipilit ang mga mag-aaral na may potensyal na maging fighters para sa kanila, isinusugal ang buhay para kumita sila ng malaki. Kung gayon, obligado ba akong sumali sa Black Dragon Gang? Hindi ako naniniwala, sa laki ng East Chi Academy, sila lang bang Black Dragon Gang ang pinakamalaki? Siyempre hindi. Hindi bababasa ang Yin-Yang Union ng Yin-Yang Sect. Ang Silver Union na itinatag ng pinagsamang Silver Aristocratic Families. Hindi rin sila natatalo sa kanila. Boss, mas mabuting subukan ninyong sumali sa isa. Yin-Yang Union. Ang mura kong guro, referring to Gao Fengxian, ay isang elder ng Yin-Yang Sect. Maituturing din akong disipulo ng Yin-Yang Sect. Maaari akong pumunta doon para tingnan. Kinabukasan, nagpunta si Yeming sa Yin-Yang Union. Ito na ba ang Yin-Yang Union? Ang ayos, napaka-feminine. Ang union leader at vice union leader ng Yin-Yang Union ay parehong babae. Medyo feminine din, walang magagawa. Dahan-daang bumukas ang pinto. Maaari ko po bang malaman kung ano ang sadya ninyong dalawa sa Yin-Yang Union? Yu Chen-Chen, Young Master Ye. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw nga ay nakarating na sa East Chi Academy. Ngunit, ang pagpunta mo sa Yin-Yang Union, medyo hindi ko inaasahan. Ang pagpunta ko rito ngayon, ay para sumali sa Yin-Yang Union. Hindi ko itatago, ang aking master ay si Gao Fengxian. Dati, narinig kong si Elder Gao Fengxian ay tumanggap ng isang disipulo sa labas. Hindi ko inaasahan na si Young Master Ye pala iyon. Napakagandang pagkakataon. Kay Zhang Heng, itong si Young Master, may sadya rin ba kayo? Ako po, walang sadya. Hihintayin ko lang po si boss sa labas. Mga kagalang-galang, huwag nyo na po akong intindihin. Hihihi, hindi nga may kakaila si boss. Nakakakilala pala siya ng Ice Jade Beauty. Silang dalawa, mukhang may something. Inalok niya ng tsaa si Yeming, ang sadya ni Young Master Ye, nasabi ko na kay Union Leader. Darating siya agad. Pakiusap, huwag kayong mahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. Maliban kay Miss Yu, hindi pa ako nakakakilala ng ibang disipulo ng Yin-Yang Sect. Sa kasalukuyan, ilang miyembro mayroon ang Yin-Yang Union. Sino ang Union Leader? Ano ang kanyang cultivation? Tawagin mo na lang akong Chen-Chen. Dati, ang mga disipulo ng Yin-Yang Sect sa East Chi Academy ay may kabuuang 33, lahat ay nasa Union. Tungkol naman sa Union Leader, ang pangalan niya ay Morong Zhujiao, 20 taong gulang, Martial Ancestor ang cultivation. Martial Ancestor. Sa edad na iyon, napakalakas.
Kahit sa isang 10,000 taong sekta, ang disipulong may ganitong talento ay napakabihira rin. Ang posisyon ni Morong Zhujiao na ito sa Yin-Yang sect, tiyak na hindi pangkaraniwan. Munting Chen, narinig kong nagdala ka ng bagong miyembro. At disipulo pa ng ating Yin-Yang sect. Union leader ng Yin-Yang Union. Morong Zhujiao. Nagulat si Yeming nang makita siya. Tinapakan niya ang mesa kung saan nakaupo si Yeming, bata. Sino ka? Bakit hindi kita nakita dati sa ating sekta? Ako po ang disipulo sa labas na kitatanggap lang ni Gao Fengxian. Hindi pa ako nakakapag-ulat sa Yin-Yang sect. Normal lang po na hindi ako kilala ni senior sister. Zhujiao. Ang pangalang ito, hindi kaya mali ang pagkakabigay. Si Gao Fengxian, ang disipulo ng matandang iyon na hindi mapagkakatiwalaan at bulgar. Gayunpaman, sa pagtingin pa lang sa iyo, mukha ka ng mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kanya. Gusto mong sumali sa union. Kung gayon, gawin mo ang misyon. Young Master Ye, ayon sa mga alituntunin, kailangan mong kumpletuhin ang misyon na itinalaga ng union leader bago ka makasali sa union. Ano po ang aking misyon? Ito, HMM. Nakikita kong parang magkakilala kayo ni Chen. Gawin mo ang misyon na may kinalaman sa kanya. Nitong mga araw na ito, masyadong nakakaagaw ng pansin si Suyi Beauty, nalampasan niya na ang ating Ice Jade Beauty Chen. Pumunta ka at makipagtalik kay Miruyo para sa akin. Ano? Anong sabi ninyo? Makipagtalik kay Miruyo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Pinapanta kitang makipagtalik sa iba, hindi naman pinapanta ang iba na makipagtalik sa iyo. Anong kinatatakutan mo? Sige na nga, ibababa ko ang hirap ng misyon para sa iyo. Kung gayon, hawakan mo ang puwit ni Miruyo sa harap ng maraming tao. Kapag nahawakan mo na, iyon ay ituturing ng kumpletong misyon. Makakamit mo na ang kondisyon para sumali sa union. Kay Morong Zhujiao, Chen, itong kakaibang misyon na ito. Talagang kailangang gawin. Sagot ni Morong Zhujiao, tama ka. Ang union leader ay hindi nagbibiro. Sige na, gawin mo na ang misyon. Tandaan mo, kapag hindi mo na kumpleto ang misyon, huwag ka nang bumalik dito. Napakakakaibang misyon naman ito. Paano ko ito gagawin? Hahawakan ko ba talaga? Senior sister, bakit mo pinapagawa kay Yeming ang ganoong misyon? Ano ang kabuluhan nito para sa atin? Ang taunang rangkang ng akademya ay mahigit 1 buwan na lang. Alam mo naman, ang mga gantimpala pagkatapos makapasok sa rankings ay napakasagana. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit maraming disipulo ng malalaking sekta ang pumupunta sa East Chi Academy ay dahil din sa mga gantimpala. Ang ating Yin-Yang Union, bagamat may sapat na tiwala sa sarili, ngunit hindi natin alam kung ano ang inihahanda ng iba. Maraming may gusto kay Miruyo. Hayaan mong subukan ni Yeming na galitin sila. Hikayatin silang kumilos. Subukan natin ang kanilang kakayahan. Paano si Yeming? Ang paggawa niya noon, natatakot akong mapanganib para sa kanya. At saka, si Miruyo, may espesyal na katangian. Ang mga lalaking makakakita sa kanya ay madaling maging malambot na hipon, figurative for losing masculinity, will. Si Yeming kaya, mahuhulog sa bitag. Narito ako, si Morong Zhujiao, para protektahan siya. Sino ang mangangahas na galawin siya? Tungkol naman sa kung mahuhumaling siya kay Miruyo, ang usaping pag-ibig ay hindi ko saklaw. Boss, bakit kayo buntong hininga ng buntong hininga? Hindi kaya, pinagsamantalahan kayo ni Yu Chen. Hindi naman niya ako pinagsamantalahan. Ngunit ako ngayon, kailangang pagsamantalahan ang iba. Gusto ng union leader na. Hawakan ko ang puwit ni Miruyo. At kailangan pa sa harap ng ibang tao. Nanay ko po, ito ba'y isang bagay na dapat handgun? Hindi. Anong klaseng masamang misyon ito? Boss, kung talagang gagawin ninyo iyon, natatakot akong magiging kaaway kayo ng lahat ng lalaking mag-aaral sa akademya. Ang maging kaaway ng mga mag-aaral, hindi ko iyon kinatatakutan. Ang problema lang, masyadong mataas ang hirap ng misyon na ito. Hindi naman ako pwedeng basta na lang sumugod at sadyaing hawakan siya. Hehe, ang paghawak sa tao, may kaalaman dyan. Paghawak ng hayagan. Paghawak ng patago. Paghawak ng hindi sinasadya. Ang paghawak ng hayagan, tiyak na hindi pwede. Ang paghawak ng patago, hindi naman makikita ng iba. Kaya, maaari lang nating gawin, ang paghawak ng hindi sinasadya. Anong paghawak ng hindi sinasadya?
Pati ang paghawak sa tao, pinag-aralan mo pa ng ganito. Ang taong ito, hindi nga siya simpleng ilaw na nauubusan ng langis. Ang bagay na paghawak ng hindi sinasadya, kailangang lumikha ng isang pagkakataon. Hindi sinasadyang mahawakan. Mukhang simple, pero sa totoo lang, napakataas ng hirap. Tulad noong pagkakataong si Boss, hindi sinasadyang nahawakan si Instructor Liu Fei. Iyon mismo ang paghawak ng hindi sinasadya. Hanapin muna natin si Miruyu. Makalipas ang ilang sandali, sa Divine Martial Hall ng East Chi Academy, Level 4 Mission. Isang babae na nakapink na kasuotan ang tumitingin sa mission board. Sister Miruyu, anong misyon ang nagustuhan mo? Matutulungan ka ni Senior Brother. Tatanggap ko lang ng isang misyon. Napakataas ng bayad. Hindi rin mataas ang hirap. Gusto mo bang gawin nating magkasama? Sumama ka na sa akin. Tinitiyak kong buong araw hindi mo na kailangang kumilos. Makakatanggap ka pa ng gantimpala. Huwag na kayong maging magalang. Piliin ninyo ang misyon na gusto ninyong gawin. Hindi nyo na ako kailangang intindihin. Sa isip ni Yeming, ang magagandang babae. Talagang maswerte. Basta pumili ng misyon, may tutulong na agad. Yung mga nakapaligid sa kanya, ang pinakamababa ay first grade martial artist na. Mayroon pang ang Grand Martial Master. Hindi ko alam kung bakit, pagtingin ko lang sa kanya ng isang beses, agad umusbong sa puso ko ang matinding pagnanasang angkinin siya. Noong unang makita ko si Sulan, wala namang ganitong pakiramdam. Hindi kaya, dahil mas maganda siya. Hindi rin tama, kung pag-uusapan ang itsura, hindi naman natatalo si Sulan sa kanya. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang babaeng ito ay may kalahating bloodline ng Heaven Fox. Ang Heaven Fox ay magaling sa pang-aakit ng puso ng tao. Kaya siya, likas na may kakaibang pang-akit. Sa isip ni Yeming, sa ganitong itsura, kung talagang hahawakan ko siya, yung mga nanliligaw sa kanya, natatakot akong lalamunin nila ako ng buhay. Sagot ni Zhang Heng, tama ka. Kaya boss, kailangang humanap ng isang pagkakataon na hindi ka masisisi ng iba. Sundin natin ang plano. Tanggapin natin ang parehong misyon na kasama siya. Sa pangkalahatan, makipagkilala muna tayo, saka na natin pag-usapan. Sister Mi, nais din naming sumali sa parehong misyon ninyo. Maaari ba? TSK, dalawa na namang kakumpetensya. Ang dalawang ito, bulag ba? Hindi ba nila nakikita? Maraming lobo, kakaunti ang karne. Dumating pa ng walang mata. Sige, gayunpaman, ang tiningnan ko ay isang exploration mission, medyo mapanganib. Kailangan ninyong pag-isipang mabuti. Ito ang description ng mission. Nagdadalawang isip din ako kung pupunta ba o hindi. May mga tao at demonic beasts na nakatuklas sa loob ng malalim na kagubatan ng isang sinaunang altar. Ang isang dulo ng altar ay konektado sa isang mahiwagang maliit na mundo. Ayon sa impormasyon mula sa naunang team, ang maliit na mundo ay puno ng mga talisman traps. Lubhang mapanganib, kailangang harapin ng maingat. Sa itsura nito, kung gustong galugarin ang maliit na mundong iyon. Sa ating grupo, kailangang mayroong isang array master. Sinasabi mo pa, kailangan mo pa bang sabihin iyan? Akala mo bulag kami, Sister Mi. Sa kasalukuyang team, mayroon bang, wala? Ang amin, ay pangkaraniwang array formation lamang. Kaya lubos kaming nagdadalawang isip. Ako po, nagkataong may kaunting kaalaman tungkol sa array formation. Umaasa akong maisasama ako ni Sister. Ang makatulong kay Sister, ay karangalan ko po. Gamit ang isang hamak na third grade martial artist na tulad mo, nagpapakilala pang maalam sa array formation. Saan ka ba galing? Bumalik ka na doon. Ang ganitong antas ng misyon, wala kang karapatang sumali. Iwinasiwas ni Yeming ang kamay, nagpalipad ng mga martial monarch coins na may array formation patungo sa kanya. Killing formation. Sumigaw siya sa sakit. Bata, kung magaling ka, tanggalin mo ang formation. Papatayin kita. Gusto mo akong patayin. Sa formation na ito, huwag ka nang umasang makakalabas ng buhay. Itong si Junior Brother, ang iyong kakayahan, nasaksihan na ng munting babae. Umaasa, akong makakasama ka namin sa misyong ito. Maaari mo bang pagbigyan ako, patawarin mo siya sa pagkakataong ito? Pagbibigyan ko si Sister. Gayunpaman, masyadong bastos ang taong ito. Sa biyaheng ito, ayoko siyang makita. Sige, pauwiin mo na siya.
Narinig ito ni Yeming at inalis ang formation sa paligid niya. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Wala na ang killing formation na ito. Gamit ang aking martial master realm, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpitik ng daliri. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tinamaan siya sa likod ng isang palad mula sa kung sino. Ang misyong ito, dagdag ng isang tulad mo, hindi naman marami. Bawas ng isang tulad mo, hindi naman kakaunti. Basta't narito si Miss Miruyo, hindi mauubusan ng taong tatanggap ng misyon. Hindi ka pa ba aalis? Nagngalit siya ng ngipin. Ikaw. Sa sandaling iyon, may mga aninong lumitaw sa kanyang harapan. Anong problema mo? Napansin ni Yeming, ang mga taong ito, lahat sila ay mga martial masters. 10 martial masters ang kasama. Napakalakas naman ito. Ano kaya ang pinagmulan ng taong ito? Hindi po. Ako po ang naging bastos. Aalis na po ako ngayon din. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Ako si Yang Fuyu, ang Young Master ng Yangwei Escort Agency. Ang exploration mission na ito, ay inilabas din ng aming Yangwei Escort Agency. Sasamahan namin kayo sa pagsasagawa ng misyon. Yangwei Escort Agency, isang matandang escort agency na may 1,000 taong kasaysayan sa Chi City. Narinig kong sa likuran nila ay may 2 bronze aristocratic families na sumusuporta. Kaya nagagawa nilang maghari-harian sa Chi City. Sabi ni Beiming, Master. Iyang si Yang Fuyu, ay isang Grand Martial Master. Kailangang maging maingat sa pakikitungo. Si Young Master Yang pala. Ako po si Miruyo ng East Chi Academy. Ikinagagalak ko kayong makilala. Yamang kayo po ang naglabas ng misyon. Marahil ay makakapagbigay si Young Master Yang ng 1 o 2 payo sa amin. Siyempre, gayunpaman, hindi ito ang angkop na lugar para pag-usapan. Sa sandaling iyon, biglang may umugang sa himpapawid. Isang barko ang lumitaw. Mas mabuti pang pumasok muna tayo sa flying ship. Habang nasa daan, saka natin pag-usapan. Hihihi. Ang flying ship, magandang bagay iyan. Hindi pa ako nakakasakay ng maraming beses. Kay Zhang Heng, umuwi ka na muna. Iyang si Yang Fuyu, hindi ko mapagkakatiwalaan. Ang biyaheng ito, baka sakaling may panganib. Kung may panganib, mas dapat ninyo akong isama. Bilang isang lingkod, ang pagsugal ng buhay para kay boss ay nararapat lamang. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon para isugal mo ang iyong buhay. Bumalik ka at sanayin mong mabuti ang Free Corp Scripture. Bilisan mong palakasin ang iyong sarili. Ang mga prinsipyo, naiintindihan ko naman lahat. Boss, hindi ba kayo pwedeng magsalita ng mas malumanay ng kaunti? Sige na. Babalik na ako para mag-cultivate. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng flying ship. Itong maliit na flying ship, isang biyahe pabalik-balik ay nangangailangan ng 5,000 Martial Monarch coins. Hindi nga may kakaila na siya ang Young Master ng Yangwei Escort Agency. Napakayaman. Masyado niyo po akong pinupuri, Miss. Ang layunin at misyon ng biyaheng ito, tulad ng nasa description, ay isang sinaunang altar sa loob ng malalim na kagubatan ng mga demonic beasts. Ang altar na iyon ay konektado sa isang maliit na mundo. Marahil ay nilikha ito ng mga Diyos na magaling sa array formation. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang mga malalakas na nasa martial god level, hindi lamang sila makakalikha ng heavenly cave. Kung handa silang magbayad ng malaking halaga, maaari rin silang lumikha ng maliit na mundo. Ang maliit na mundo ay nasa pagitan ng totoo at hindi totoo, umaasa sa malaking mundo para umiral. Halimbawa, ang Tianyuan continent na ating kinaroroonan, o ang nakapaligid na boundless ocean and earth, ay isang kumpletong malaking mundo. Gamit ang malaking mundo bilang sentro, maaaring lumitaw ang maraming maliliit na mundo. Ang ibang mga lugar sa labas ng malaking mundo, ay tinatawag ng mga martial artists ng Tianyuan continent na Beyond the Heavens. Iyon ay isang malawak at walang hangganang kalawakan. Naalala ni Yeming, ang lakas ng Demon God sa 9 Revolutions Foundation Establishment Divine Peel, ay nilikha ni Old Ancestor Tong Tian gamit ang isang Demon God mula sa Beyond the Heavens. Ang maliit na mundong iyon ay napakalawak. Nakapasok na kami roon minsan. Sa loob, puro mga bitag at talisman arrays. Kung hindi ka maalam sa array formation, talagang napakahirap gumalaw kahit 1 pulgada.
Kaya umatras kami at inilabas ang misyon, naghahanap ng mga makakasama. Sa loob ng maliit na mundo, tiyak na maraming kayamanan. Ang mga mag-aaral mula sa amin na tumanggap ng misyon ngayon ay mahigit 20. Sa panig ni Young Master Yang, kasama na ang mga tagasunod, 10 rin kami. Ang mga pakinabang, paano hahatiin? Kung isang tao lang ang nakatuklas, sa kanya iyon mapupunta. Kung sabay-sabay na tuklasan, hahatiin natin ng pantay. Ako, ang Young Master na ito, laging pinahahalagahan ang pagiging patas. Ang ganitong hatian, sang-ayon ba kayo? Ang taong ito, mukhang mabait naman. Tama ka, mukhang isang malaking kita na misyon. Tiyak na hindi sila mauubusan ng taong tatanggap. Ang makapagyaya ng mas maraming pakinabang, sa ganitong kondisyon, pumapayag pa ring hatiin ng pantay, talagang bihira. Hehe, sa huli, pareho tayong mga mag-aaral ng East Chi Academy. Ang pagpapakita niya ng kabaitan sa atin ay makatarungan lamang. Hay, ang mga mag-aaral na ito, talagang mababaw ang kaalaman. Ang swerte ay hindi basta nahuhulog sa bitag. Kung talagang ganoon karami ang pakinabang, paanong sa atin pa mapupunta ang kitang ito? Kung gayon, maraming salamat, Young Master Yang. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Yeming sa isang tabi, kumakain ng prutas at pinagmamasdan ang tanawin sa ibaba. Itong si Junior Brother, kanina habang pinag-uusapan ang misyon, nakita kong parang may iniisip kang alalahanin. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ako po si Yeming. Hindi ko inaasahan, napansin pala ako ni Senior Sister. Talagang hindi inaasahan. Sa isip ni Yeming, si Miruyu, isang martial master, pero pinapansin pa ang isang third-grade martial artist na tulad ko, na walang anumang halaga. Tunay ngang simple at madaling lapitan tulad ng mga sabi-sabi. Nagkataon lang na medyo interesado ako. Senior Sister, hindi ka ba natatakot na manloloko si Yang Fuyu? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kanya. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala sa kanya. Ngunit ang mga yaman ng maliit na mundo, masyadong malaki ang pang-akit. Ang sakuan ito ay masyadong sayang. Junior Brother Ye, hindi mo kailangang mag-alala. Ang halaga ng pagpatol sa isang mag-aaral ng East Chi Academy, ay hindi kayang bayaran ng Yangwei Escort Agency na iyon. Sana nga, makalipas ang ilang sandali, malapit nang makarating ang kanilang barko sa destinasyon. Dahan-daang bumaba ang barko. Sa bawat halijing bato, may nakaukit na mga talisman. Ang mga talisman na ito, wala akong maintindihan ni isa. Sinasabi mo pa, sinaunang altar. Siyempre, sinaunang mga talisman. Kung maiintindihan mo pa, iyon ang kakaiba. Nakatayo pa lang dito, mayroon ng sinaunang aura na humahampas sa mukha. Young Master Yang, itong altar, paano ito ay activate? Napakadali. Kailangan lang nating gumamit ng 2 buhay na tao bilang sakripisyo. Maaari nang i-activate ang transmission array at pumasok sa maliit na mundo. Sakripisyo ng buhay na tao. Tayo, sakto tayong 29 na tao. Hindi kaya. Imposible. Beiming. Maghanda ka. Young Master Yang, nagbibiro po kayo. Maliban na lang kung si Young Master Yang ay nagdala ng mga alipin. Haha. Ang mga isasakripisyo, kailangang may cultivation na martial artist pataas. Ang mga alipin, anong cultivation mayroon sila? Kaya, kayo ang gagamitin. Sa sandaling iyon, biglang isang anino ang lumipad papalapit, lumitaw sa itaas nila. Isang martial ancestor. At saka, isang peak martial ancestor. At mayroon ng bahagyang pressure ng martial dowil. Patay na. Alam ko nang hindi simple ang exploration na ito. Hindi makagalaw ang katawan. Nagulat siya nang makitang si Yeming ay hindi apektado ng kanyang pressure. Anong nangyayari? Isang hamak na martial artist, nagagawa pang kumilos ng malaya sa ilalim ng aking pressure. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang martial dowil ng martial ancestor na iyon kanina, medyo may kalidad. Kumpara sa martial monarch, malaki ang agwat. Bagamat kaya niyang supulan ng iba, ngunit siya mismo ay hindi rin makakagalaw ng malaya. Habang hindi pa nakaka-recover ang iba, kailangang mabilis na ma-activate ang altar. Alam ko na, ginamit ang Chaos Arithmetic Scripture para i-dedos ang transmission array sa altar. Kailangan ng sakripisyo para ma-activate. Mabuti na lang at hindi iyon ang nag-iisang paraan. Gamit ang Martial Monarch Coins, marahil kaya ko ring piliting i-activate.
Patay. Ang batang iyon, pinipilit niyang i-activate ang altar. Bilisan niyo, pigilan niyo siya. Masusunod. Hintayin ninyong tapusin ko si Miruyu, tutulong ako sa inyo. 3 Revolutions Thunder Seal. Ang katawan ni Miruyu ay nahiwa sa dalawa. Naging isang kulay rosas na usok. Ngunit, isa lamang iyong buntot na iniwan ni Miruyu. Buntot ng fox. Napansin lamang niya noon si Yeming, patay na. Ang array formation, dahan-dahan nang ina-activate ni Yeming. Hindi maganda ang sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, kailangang mag-set up pa ng isang killing formation para makakuha ng kaunting oras. Junior Brother Ye, mag-focus ka sa pag-activate ng altar. Dito, tutulungan kitang harapin sila. Binibini, naghahanap ka ng kamatayan. Shadow Serpent Violent Thunder Strike. 10 Yang Seal. Ginamit ni Miruyu ang Azure Dragon Claw. Isang malakas na pagsabog ang naganap dahil sa pagbangga ng mga atake. Tumilapon si Miruyu palabas. Nasalo siya ni Yeming sa tamang oras. Anong ginagawa mo rito? Bilisan mo, i-activate mo ang altar. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Na-activate ko na ang altar. At saka, hihiramin ko lang sandali ang puwersa ng pagtama sa iyo. Siguro naman hindi ito mamasamain ni Senior Sister, hindi ba? Sina Yeming at Miruyu ay nai-teleport na. Lintik, ano ba talaga ang dalawang kakaibang nilalang na ito? Hindi natatakot sa pressure ng Martial Dao Wheel, ayos na iyon. Espesyal na bloodline, kahit magbayad pa ng malaking halaga, makakakuha rin. Ngunit ang kaalaman sa array formation na ito, anong nangyayari? Iyon ay isang sinaunang altar. Nagawang i-activate sa sitwasyong walang sakripisyo. Ito, kailanman ay hindi pa narinig ang ganitong bagay. Ang kaalaman sa array formation ng batang iyon, gaano ba talaga kataas? Young Master, susunod, anong gagawin natin? Kung may lalabas nila ang balita, wala tayong paraan para harapin ang galit ng East Chi Academy. Sa harap ng ganoong kalaking higanti, ang aming escort agency ay walang lakas para lumaban. Patayin silang lahat. Gamitin ang kanilang mga bangkay para buksan ang altar transmission array. Huwag po, maawa po kayo sa amin. Hinding-hindi po kami magsasalita ng kung ano-ano. Mga nakakakilabot na sigaw ang maririnig sa paligid. Ang altar ay nabahiran na ng matingkad na pula. Sa sandaling ito, na-activate na ito. Kailangan silang mahanap, patayin. Ano man ang mangyari, lumipat ang eksena sa loob ng maliit na mundo. Umungol si Miruyu sa sakit. Dito, mukhang nasa loob na tayo ng maliit na mundo. Anumang bagay dito, tila may kinalaman sa array formation. Sa lupa, may mga natural na talisman patterns. Ang mga halaman ay tumutubo ayon sa array formations. Kahit ang mga ulap sa langit, ay pawang malalaking talismans. Napakahiwaga. Ang ganitong tanawin, ito ang unang beses kong makita. Iyon. Bagamat mukhang masaya ka, ngunit kailangan ko pa ring gambalain ka sandali. Senior Sister, maaari mo bang ilipat ang iyong puwit sa ibang lugar bago ka magsalita? Nagulat si Miruyu nang mapagtantong nakaupo siya sa ibabaw ni Yeming. Namula siya at mabilis na tumayo. Pasensya na. Malinaw na si Junior Brother ang nagligtas sa akin. Tapos ako pa, ganito. Pasensya na talaga. Coco, ayos lang. Kasalanan ko rin namang hindi ko nakontrol ng maayos ang posisyon. Hindi maaaring isisi lahat kay Senior Sister. Sa kabilang banda, ligtas tayong nakapasok. Ang ibang mga mag-aaral, natatakot akong masama na ang lagay nila. Ang mga tao ng Yangwei Escort Agency, walang kaalaman sa array formation na tulad ni Junior Brother Yeming dito. Gusto nilang buksan ang altar, kailangan nilang magsakripisyo ng buhay na tao. Kaya ginamit nila ang paraan ng kooperatibang exploration para akitin ang mga taong makakagat sa pain. Tayo, malas lang tayong natapat. Hindi ko inaasahan, nagpadala pa sila ng isang peak martial ancestor na may paunang pangunawa sa Martial Dao Wheel na naka-ambush ng palihim. Kung hindi ako nagbayad ng malaking halaga para piliting palabasin ang lakas ng aking bloodline para labanan ang pressure, maaari lamang akong patayin nila. Pasensya na, ako ang nagpahamak kay Junior Brother Yeming na mapunta sa panganib. Paano ko naman iisipin, na talagang mangangahas silang gumawa ng gulo? Basta't mapagtatakpan ang balita, gaano man kalaki ang background, ano naman? Kung papatayin lang. Hindi rin naman nila malalaman. Tara na,
Ang mga taong iyon, malamang malapit nang dumating. Mayroon silang isang peak martial ancestor, isang grand martial master, at halos 10 martial masters. Kung makakaharap natin sila ulit, tiyak na hindi natin sila kalaban. Mas mabuting maghanap ng lugar para magtago. Hehe, ang lugar na ito ay hindi tulad ng sa labas. Kahit saan ay puno ng mga bitag at talisman arrays. Sila, pagpasok nila rito, natatakot akong habang buhay na silang may iwan dito. Sa isip ni Miruyo, gusto niyang patayin ang grupong iyon. Kahit pa ang peak martial ancestor na iyon ay kasama. At ang tono niya ay napakakaswal. Napakalakas ng kanyang tiwala sa sarili. Tara, doon tayo sa kabila tingnan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sina Yeming at Miruyo sa lugar. Sa mga puno, may mga mukha ng multo na kakaiba. Hoy, Junior Brother Ye, marami naman tayong daan na pwedeng piliin. Bakit kailangang pumasok pa tayo sa kakaibang kagubatan na ito? At saka, sa buong daan, ang dami mong ibinaon na Martial Monarch coins. Anong gusto mong gawin? Ang kagubatan mismo na ito, ay isang malaking killing formation. Kayang patayin ang mga ordinaryong martial ancestors. Dinagdagan ko lang ng kaunting lakas. Tiniyak kong kayanan nitong patayin pati ang peak martial ancestor. Patayin ang martial ancestor. Kung gayon, kailangan ng hindi bababa sa lakas ng isang level 5 killing formation para magawa iyon. Ikaw, nagawa mong taasan ang lakas ng array formation sa ganoong antas. At saka, wala ka mang ginamit na mahahalagang materyales para sa pag-setup. Martial Monarch coins lang. Ha, sa daan papunta rito, hindi ako nakabili ng array flags. Kaya maaari lamang gumamit ng Martial Monarch coins bilang pansamantalang kapalit. Pinagtatawanan na tuloy ako ni Senior Sister. Gamit lamang ang Martial Monarch coins, nagawa niya ito. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kapambihirang tao. Malinaw na hindi mataas ang kanyang cultivation, ngunit ang ganoong klaseng tiwala sa sarili, nakakapanatag ng loob. Sa totoo lang, siya ay nasa 3rd grade martial artist lamang. Mas mababa pa ang kanyang realm kaysa sa akin. Ngunit ako, hindi ko mapigil ang umasa sa kanya. Napakakakaiba. O, dahil ba iniligtas niya ako? Senior Sister. Sa loob, minarkahan ko na ang mga buhay na mata, safe spots, ng killing formation. Tandaan mo ito. Makakatulong ito sa iyong kaligtasan. Salamat. Tatandaan ko. Napakamaingat din pala niya. Hindi halata na ang taong ito ay ganito kaingat. Nagulat siya at namula. Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit puro magagandang katangian niya ang nasa isip ko? At saka, habang tinitingnan ko siya, lalo siyang gumaganda. Kung magpapatuloy pa ito, mas lalong hindi tama. Siya, tiyak na marami ring kapintasan. Tama, tama. Hindi ko siya dapat isiping masyadong mabuti. Oo nga pala, Senior Sister. Paglabas natin, may isang bagay akong hihilingin sa tulong mo. Kung makakalabas tayo ng buhay, huwag mong sabihing isang bagay. Kahit 10 bagay pa, walang problema. Hindi naman ito malaking bagay. Iyon lang, sa harap ng ibang mga mag-aaral, hayaan mo akong hawakan ang puwit mo ng isang beses. Junior brother, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Masyadong bastos iyon. Sa pagitan natin, pinakamataas na maituturing ay kasama lamang sa kapahamakan. Ang paggawa noon ay hindi angkop. Kahit pa sabihin nating, papunta na tayo roon. Hindi bababa sa dapat may isang magpahayag muna. Ha, magpahayag. Ang misyon sa pagsali sa union, wala namang ganitong bahagi, hindi ba? Senior Sister, kung sa tingin mo ay masyadong nakakahiya, pagdating ng panahon, maaari tayong magpanggap na nagkataon lang. Hindi sinasadya. Misyon sa pagsali sa union. Sige, ano? Kung gayon, ako pala ang nag-isip ng marami. Nahanap na natin ang 2 asot pasang iyon. Sugod. Sa sandaling iyon, dumating na si Yang Fuyo kasama ang kanyang mga tauhan.